Sa isang lugar sa ilalim ng mahiwagang buwan, isang lalaki na nagngangalang Bay ay hinahanap ang isang babae na nakasuot ng purple na damit at kalaunan ay dinala siya patungo sa isang higanteng pinto. Agad itong sumulong sa loob at narating ang isang hardin kung saan nakita nito ang taong sinusundan niya. Mabilis nagubad ng damit ang dalaga at tumalon sa lawa habang mabilis itong sinundan ni Bay. Lumangoy ang dalawa sa tubig sa ilalim ng kalangitan at kalaunan ay nakarating sa kabilang panig kung saan nagawa nitong sundan ang misteryosong babae. Gayunpaman, bago pa makapagsalita ang babae, isang kidlat ang tumama sa kanya at naihayag na ang pangalan ng babae ay Shirley. At sa lalong madaling panahon nagsimula itong higupin ang lupa papalayo kay Bay at kalaunan ay ikinamatay niya ito bilang resulta. At lumalabas na isa lamang itong masamang panaginip na nangyayari kay Bay sa mga nakaraang araw, ngunit mas lalo itong nakatanggap ng masamang balita mula sa labas. Naging sanhi ito upang pumunta ito sa kanyang amo kasama ang kaibigan nitong si Kai at mabilis nilang napansin ang kaibigan nilang si Yuk ay binihag ng mga gwardya. At mabilis na naibunyag na ang lalaki ay nagnakaw ng ilang mahalagang artifact mula kay Mr. Nine, ngunit nangako si Yuk na siya ay na-frame lamang. Nakita ito ni Bay at mabilis na humingi ng tawad bago nakiusap sa negosyante na palayain ang kanyang kaibigan. At nakapagtataka, pumayag ang matanda na huwag parusahan ang lalaki, ngunit kung magagawa lamang ni Bay na makuha ang isang maalamat na bagay na kilala bilang Celestial Bone. Si Bay ay walang pagpipilian kundi sumang-ayon at napagtanto na isang tao lamang ang may mapa upang mahanap nito ang bagay. Ang grupo ay kalaunan dumating sa isang black market at pumasok ang mga ito sa isang misteryosong gusali at mabilis nilang nakilala ang isang babae at lumalabas na kaparehong tao sa kanyang panaginip. Agad na sinabi ng grupo ang tungkol sa kanilang sitwasyon at nakakagulat na pumayag si Shirley na ibigay sa kanila ang mapa, ngunit kapag pumayag silang isama siya. Mabilis sinimulan ng grupo ang kanilang paglalakbay habang patungo ang mga ito sa bundok at kalaunan ay tumawid sa isang ilog habang pinagmamasdan ang magagandang tanawin. At ang hindi nila alam, isang misteryosong lalaki ang sikreto silang pinagmamasdan mula sa malapit at tila alam ang pagkatao nila. At mabilis na pagtanto ni Shirley na tila may mali habang ang kanyang compass ay nagsimulang mag-malfunction. Nang biglang nanginig ang kanilang bangka at nagawang matumba ang mga tao at mabilis na inalam ng grupo ang dahilan, ngunit wala silang nakita kundi ang mga tubig lamang. At naging sanhi ito upang magsimulang magdasal ang mga tao para sa kanilang buhay dahil iniisip nila na pinaparusahan sila ng Diyos ng ilog dahil sa pagpasok nila sa lugar. Agad na pumunta si Bay sa mga pasahero at sinabihan silang magtago sa loob ng cabin habang kinuha ng grupo ang kanilang armas at naghanda upang labanan ang misteryosong kalaban. Muling sinalakay ng nilalang ang mga tao at naging sanhi ito upang mawalan ng balanse si Shirley, ngunit bago pa ito mahulog nagawa siyang iligtas ni Bay sa tamang oras. Sinubukan ng grupo na mag-regroup, ngunit ang halimaw ay lumusong at naglunsad ng atake sa bangka gamit ang pambihirang lakas nito at nagawang patalsikin ang mga tao. Sinubukan ng grupo na bumangon agad, ngunit nakita nilang umatake ang halimaw at tumalon sa kanilang bangka at mabilis na umatake upang tapusin sila. Napilitan ng grupo na lumaban para sa kanilang buhay, ngunit ang mga atake nila ay hindi masyadong epektibo laban sa balat ng nilalang at nabigo lamang sila na gumawa ng pinsala sa katawan nito. Nakita ito ni Yuk at sinubukan na maging isang bayani habang sinaksak nito ang nilalang sa mukha, ngunit mabilis itong pinatalsik ng halimaw. At bago pa sila tapusin ito, nagawa ni Shirley na tumira ng isang palaso na may pampasabog na nagpabalik sa nilalang sa tubig. At nagbigay ito ng dahilan sa kanila na mag-regroup para sa paparating na atake, ngunit napansin lamang nila na ang halimaw ay tila nawala. Gayunpaman, napagtanto ng grupo na ang laban ay hindi pa tapos dahil ang nilalang ay inatake ang bangka sa ilalim at muling sumugod patungo sa grupo. Sinubukan ng grupo na pigilan ang pag-atake, ngunit ang nilalang ay labis na malakas at nagawang itulak ang mga tao sa ere at nagpalipad sa kanila sa sahig. Ang nilalang ay nagsimulang umatras muli habang mabilis na bawi ng grupo ang kanilang balanse at napagtanto ni Shirley na hindi sila mananalo sa ganitong klase ng laban. At sa kabutihang palad, si Bay ay nakagawa ng isang plano habang sinumulan nilang ibaba ang sailcloth at ginamit ang tela upang subukan na mahuli ang nilalang. At sa lalong madaling panahon, ang nilalang ay nagsimulang lumusong ulit patungo sa grupo habang tumatalon ito sa ilog at lumipad patungo sa bangka, ngunit nauwi ito sa pagbagsak nito mismo sa bitag na inihanda ng grupo. Sinamantala ng mga tao ang pagkakataon at mabilis na sinimulang atali ang nilalang, ngunit ang halimaw ay masyadong malakas dahil nagawa nitong makawala.
At nang tila lumalala ang sitwasyon ng misteryosong lalaki ay nagmadaling lumabas at sinaksak ang nilalang gamit ang dekuryente nitong sandata. Mabilis nitong napigilan ang nilalang at nagdulot ng labis na sakit sa nilalang at kalaunan nagpilit sa halimaw na tumakas sa ilog at mabilis na lumayo bilang resulta. At lumalabas na ang misteryosong lalaki ay isang scientist na kilala bilang Dr. Sun at nasa lugar ito upang hanapin din ang Celestial Bone. Sinabi nito sa mga tao na ang halimaw ay inilagay sa lugar ng masamang Diyosa mula sa sinaunang panahon bilang isang paraan upang pigilan ang sinuman na magnanakaw sa kanyang kayamanan. At ibig sabihin nito na malamang na makatagpo sila ng higit pang panganib at inimungkahi ni Kai na kailangan nila ng karagdagang tulong. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng mga tao ay ang anak ng kanilang amo na si Lin ang dumating at mabilis na pagtanto ni Bei na ang kanyang kaibigan ay pamangkin ni Mang Kanor. Ang grupo ay nagpatuloy na maglakbay patungo sa kanilang destinasyon habang sila ay tumatawid sa malalaking bundok. At kalaunan ay nakarating sa tuktok kung saan nakita nila ang isang napakalaking templo. Pumasok ang grupo sa loob at sinimulan nilang suriin ang buong lugar at nakita ni Bei ang isang nakatagong switch na nagbukas sa isang lihim na lagusan sa lupa. Nagpahintulot ito sa kanila na makapasok sa loob ng bundok at nakarating sa isang kuweba na kalaunan ay humantong sa isang malaking pinto. Sinabi ni Bei sa grupo na panatilihin ang kanilang depensa habang dahan-dahan itong binubuksan ng pinto sa pamamagitan ng paglagay ng mga susi sa loob ng mekanismo. At sa lalong madaling panahon nagawa ni Bei na i-activate ang gate at kalaunan nagawang mabuksan ang malaking pinto at naibunyag ang isang lugar na natatakpan ng yelo. At grupo ay nagsimulang pumasok sa kuweba habang dahan-dahan silang tumatawid sa nagyayelong lupain. At tila ang mga babae ay nagkakaproblema habang ang mga lalaki naman ay tila masaya na tulungan sila. Ang grupo ay kalaunan narating ng isang higanteng bangin ngunit ang mga babae ay nagsimulang matamba muli na nagpilit sa iba na tumalon habang sinusubukan na iligtas ang kanilang mga sarili. Nagawa ni Bei na mahawakan si Shirley at pigilan ang kanilang pagkakahulog gamit ang kanyang kutsilyo ngunit inabutan sila ng iba dahilan upang mahulog silang lahat. At habang nagpapatuloy sila patungo sa ibaba na pagtanto ni Bei na sila ay patungo sa mga higanteng yelo na magiging sanhi ng kanilang kamatayan. Nakita ito ni Shirley at sinubukan niyang ihagis ang kanyang grappling hook upang pigilan ang pagkakahulog ngunit nauwi lamang ito sa pagkakasira ng yelo. At sa kabutihang palad nagawa ni Bei na sumunod sa babae at nakita ang maliit na lagusan sa tabi ng mga yelo habang nagawa nitong pigilan ang kanyang momentum sa pangalawang pagkakataon. Sinamantala ni Bei ang pagkakataon at sinimulang ihagis si Shirley patungo sa iba pa na nagpahintulot sa kanya na sipain ang grupo palayo sa mga spikes at patungo sa maliit na lagusan. At nagpahintulot ito sa kanila na makaalis din at direktang patungo sa mga yelo. At bago pa nila ikamate ito nagpasya si Bei na isakripisyo ang kanyang sarili habang itinulak nito ang babae palayo sa panganib na naging sanhi upang mahulog si Bei sa mga spikes. Gayunpaman ang lalaki ay nahila ng grappling hook ni Shirley sa mga huling sandali na humatak sa kanya palayo sa yelo sa tamang oras. Ang grupo ay patuloy na dumausdos sa tunnel at mabilis na nahulog sa kabilang panig at narating ang isa pang kuweba. Mabilis nakatayo ang grupo sa kanilang pagkakahulog at nagsimulang maglakbay sa lugar na puno ng maraming nabubulok na puno. At sa lalong madaling panahon ng grupo ay nagsimulang mapansin ang isang bungkus ng mga buto sa lupa at sinabi ni Dr. Sun na pagmamay-ari ito ng mga tao. At ang hindi alam ng grupo na hindi sila nag-iisa dahil pinagmamasdan sila ng pulang mata mula sa mga anino. Hindi nagtagal ay narating ng grupo ang kanilang destinasyon ayon sa dala nilang mapa at mabilis na pansin ni Bei ang isang siwang sa kisame. Naisip nito na dapat ay may pintuan sa tinatapakan nila at nagsimulang maghukay ang grupo at kalaunan ay naibunyag ang isang malaking gate sa sahig. Sinubukan ni Bei na buksan agad ang lagusan ngunit mabilis na pagtanto ni Shirley na tila may mali dahil napapalibutan sila mula sa lahat ng direksyon. Ang mga nilalang ay lumapit sa kanila ng sama-sama at kalaunan at ipinakita ang kanilang mga sarili bilang mga higanteng lobo at planong lamunin ang mga tao. Mabilis na pagtanto ng grupo na sila ay nakulong sa loob at napilitang ilabas ang kanilang mga sandata habang naghahanda silang labanan ang mga nilalang. At sa lalong madaling panahon lumitaw ang Alpha sa harap ng lahat at nagsimulang umatungal para sa pag-atake ng mga lobo at naging sanhi upang sumugod ang mga nilalang patungo sa mga tao. Ang mga halimaw ay tumalon para sa pag-atake ngunit nagawa ng grupo na pigilan ang mga ito habang patuloy nilang tinataboy ang mga kalaban sa paggamit ng mga armas na mayroon sila. At kalaunan nagawa ng grupo na makapagsindi ng mga sulong na nagpahintulot sa kanila na pigilan ang masasamang nilalang pansamantala.
Napagtanto ni Bey na kailangan nilang tumakas mula sa itaas at sinabihan nito ang kanyang mga kasama na mabilis umakyat sa mga puno. Habang pipigilan nito ang mga nilalang gamit ang mga apoy. At sa lalong madaling panahon nagawa ng grupo na gamitin ang mga tali at kalaunan ay nakarating ito sa kisame ngunit ang mga baging ay mabilis na naputol at naging sanhi ito upang mahulog silang lahat bilang resulta. At sa kabutihang palad sinira din ito ang mga kakahuyan na nakaharang sa labasan at nagpahintulot sa araw na pumasok sa loob at nagawang masunog ang balat ng nilalang. At lumalabas na ang mga nilalang ay may kahinaan sa araw at hindi makalapit sa bilog na sanhi ng butas. Sinamantala ni Shirley ang pagkakataon at sinumulang atali ang kanyang hook patungo sa baging bago itinira ang palaso sa itaas at nagawang sumabit sa mga puno. At nakagawa ng paraan upang makalabas sila. Gayunpaman bago pa magsimulang umakyat si Bey mabilis din naglaho ang araw sa likod ng mga ulap na nagbigay sa lalaki na walang ibang pagpipilian kundi ang lumaban ng mag-isa. Ang mga nilalang ay nagsimulang sumugod patungo sa lalaki ng sunod-sunod habang desperadong sinusubukan ni Bey na iwasan ang mga pag-atake ngunit kalaunan ay bumagsak sa lupa nang inatake ito ng malaking alpha. At sa kabutihang palad ang lalaki ay iniligtas ng kanyang mga kasama sa kisame habang sinimulan nilang ipakita ang mga sinag ng araw sa mga nilalang na nagbigay ng pagkakataon kay Bey na makatakas. Galit na tumalon ang nilalang patungo sa tao habang sinusubukan ni Bey na iwasan ang mga ito. At kalaunan ay nagawang kumapit sa baging habang desperado itong umaakyat patungo sa labasan. Nakita ito ng alpha at inutusan ang lahat ng nilalang na sumugod at lumikha ng malaking tumpok na nagpahintulot sa kanilang pinuno na sumugod at maglunsad ng pag-atake. Nagawa ng nilalang na kumapit kay Bey sa mga huling sandali ngunit nagawa siyang masipa ng lalaki at nagpahintulot sa kanya na makapunta sa kisame. Ang grupo ay kalaunan nakabalik sa lungsod habang nagsimulang gamutin ni Shirley ang mga sugat ng lalaki ngunit nagulat na makita na may marka ng sumpa sa kanyang katawan na katulad ng sa kanya. Nakipagkita sila sa buong grupo at pinaliwanag ng babae na matagal nang nakakalipas habang ang kanyang mga ninuno ay tumatakas sa digmaan hindi nila sinasadyang pumasok sa isang lugar ng masamang Diyos. At naging sanhi ito upang magising ang mga nilalang sa loob habang ang mga halimaw ay nagsimulang umatake patungo sa mga tao at isinumpa ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pag-ukit ng mga marka sa kanilang likod. Ang itim na mahika ay maaaring patayin ng lahat ng mga nahawa ang tao bago ang edad na 50 at isumpa ang kanilang anak sa kaparehong kapalaran. Inisip ni Shirley na ang Celestial Bone ay may kakayahang alisin ng sumpa ngunit nagkaroon ito ng pangalawang pag-iisip tungkol sa pagpapatuloy ng plano pagkatapos nitong napagtanto ang mga panganib. Gayunpaman naniniwala si Bey na dapat hindi agad sila sumuko at ipinangako na ililigtas nito ang buhay ng babae kahit ano pa ang kapalit. At kalaunan ng grupo ay nagpasyang bumalik sa kuweba ngunit sa pagkakataon na ito plano nilang pumasok ng tanghali upang mapakinabangan nila ang paglitaw ng araw. Ang liwanag ay sisikat sa lagusan sa loob ng 30 minuto at ibig sabihin nito ay makukulong sila sa loob kung hindi agad sila makakabalik sa tamang oras. Mabilis na pumasok ang grupo sa loob habang ang hindi mabilang na nilalang ay naghihintay sa kanila. Hindi nag-aksaya ng oras ang grupo at nagsimulang buksan ang pangalawang lagusan na mabilis pinaikot ang lahat ng mga gear at naging sanhi ng paglubog ng lupa. At nagpapakita ang isa pang kuweba sa loob ng lupa na nagpahintulot sa grupo na makipagsapalaran ng mas malalim habang narating ng mga ito ang isang malaking libingan. At bago pa magpatuloy ang grupo sinabi ni Bey na huminto habang sinindihan ng apoy sa loob ng lugar na nagdulot ng chain reaction na nagsimulang magpaliwanag sa buong lugar. Pinaliwanag nito na ang templo ay dapat pinapagana ng nakakasunog na likido mula sa ilalim ng lupa na kung saan lubhang malamang na sumabog ang lugar. Maingat na pinasok ng grupo ang lugar habang patungo sila sa kabilang panig ngunit aksidenteng natapakan ni Bey ang isang trigger sa sahig. At naging sanhi ito sa marahas na pagyanig ng silid at napagtanto ng grupo na may isang bagay na labis na mali. Nang biglang lumitaw ang mga palaso at direktang tatama sa grupo na nagpilit sa kanila na tumalon sa ere at umiwas sa mga atake. At sa kabutihang palad walang nasaktan sa nangyari ngunit mabilis nakita ni Bey ang isa pang bitag na naglunsad ng mga lumilipad na espada patungo sa kanila at halos muntik na mahiwa ang kanilang mga katawan. Ang grupo ay patuloy na umiwas sa mga lumilipad na sandata habang ang mas maraming bitag ang itinapon patungo sa kanila. At sa lalong madaling panahon ang malalaking spikes ay nagsimulang bumagsak sa sahig na nagpilit sa grupo na tumakbo sa buong lugar at kalaunan ay naiwasan ito sa mga huling sandali. Ang grupo ay tuluyang nakabawi ngunit ang hindi nila alam ay hindi mabilang na halimaw ang lumitaw na rin sa lugar.
Nagpatuloy sila pasulong sa lugar habang nagsimulang lumitaw ang isang malaking kahon mula sa lupa na kalaunan ay ipinakita ang celestial bone na misteryosong lumulutang sa hangin. Dahan-dahan itong nilapitan ng grupo habang mabilis kinuha ni Bey ang artifact, ngunit mabilis napansin ni Shirley na maraming higanteng gagamba ang papunta sa kanilang direksyon. Ang grupo ay kalaunan na palibutan ng mga nilalang mula sa lahat ng panig na nagpilit sa kanila na labanan ang mga ito, ngunit ang mga kalaban ay mabilis silang nadaig. Gayunpaman kalaunan ay napansin ni Bey ang mga nilalang ay ang celestial bone lamang ang pakay na mabilis nagpahintulot sa kanya na gumawa ng isang plano. Hinawakan ng lalaki ang bagay at nagsimulang tumakbo sa kabilang panig upang ang lahat ng mga gagamba ay habulin siya at binigyan ng iba ng pagkakataon na makatakas. Nakita ito ni Shirley at sinabi sa iba na tumakbo habang sinubukan itong tulungan si Bey na labanan ang mga nilalang. Ang grupo ay kalaunan nagawang umakyat sa pangalawang lagusan habang sinusubukan ni Bey na iwasan ang pag-atake ng mga nilalang at nagawang makabalik sa kanyang kaibigan. Mabilis na tumakbo ang dalawa patungo sa hagdan habang sinusubukan nilang palayasin ang papalapit na gagamba. Ngunit ang bilang ng mga ito ay masyadong madami na nagpilit sa kanila na umakyat ng mabilis. At bago pa makatakas ang grupo, mabilis na sinunggaban ng gagamba si Shirley sa pamamagitan ng sapot nito at kalaunan ay nahila siya pababa ng hagdan at naging sanhi upang mahulog siya. Mabilis itong dinala ng nilalang patungo sa kanila habang balak nilang lamunin ng buhay ang kanilang biktima. At nakapagtataka muling bumalik si Bey dahil tumanggi itong hayaan ang kanyang kaibigan na mamatay dahilan upang sumugod ito patungo sa mga nilalang at labanan ito isa-isa. Nagawa ng lalaki kalaunan na makarating sa babae at mabilis niya itong pinalaya, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto ng dalawa na wala silang ibang pupuntahan. At nang tila wala na silang pag-asa, mabilis silang niligtas ng iba na bumalik upang tulungan sila, ngunit naging sanhi din ito upang magsara ang lagusan bilang resulta. At dahil napagtanto na wala ng paraan para makatakas, sinubukan ng doktor na kunin ang atensyon ng kalaban habang kinuha ni Yok ang artifact at sinimulang akitin ang lahat ng nilalang tungo sa kanya. At nagbigay ito ng daan sa iba na maghanap ng lugar na mapagtataguan habang kinuha nila ang mga metal na spike upang harangan ang mga higanteng gagamba. At kasabay nito nagawa ni Yok na iwasan ang mga pag-atake mula sa masasamang nilalang habang sinimulan nito magbuhos ng gasolina sa buong lupa. Ang lalaki ay kalaunan nakarating sa iba habang gumagapang ito sa malaking gate habang ang mga nilalang ay mabilis na pumalibot sa kanila. At bago pa makapasok ang mga nilalang, inihagis ni Bey ang lighter na nagpaliyab sa gasolina na dumadaloy patungo sa mga kalaban. Ang apoy ay mabilis na nagsimulang tumugon sa pinagmumula ng kuryente sa templo na sumasakop sa buong lugar ng apoy at pinapatay ang lahat ng nasa labas. Gayunpaman, ginamit din ng pagsabog ang lahat ng oxygen sa loob ng silid at nangangahulugan na ang grupo ay malapit ng ma-suffocate sa loob. At dahil napagtanto na hindi na sila mabubuhay ng matagal, ang grupo ay nagsimulang maghawak kamay habang naghihintay sa kanilang katapusan. At nakapagtataka, nagsimulang makita ni Shirley na ang kanyang compass ay muling gumana tulad noong una nitong nakita ang higanteng halimaw sa ilog. At dahil dito napagtanto ng grupo na ang ilog ay malapit lamang habang narinig nila ang isang pagbangga sa mga pader sa likod nila. Naisip ni Bey na sila ay nasa ibaba ng ilog na naging sanhi upang magsimula ang grupo na wasakin ang pader. Habang ang halimaw ay ginagawa ang kaparehong bagay mula sa kabilang panig. At sa lalong madaling panahon, ang pader ay nagsimulang mabutas habang ang tubig ay nagsimulang umagos sa loob na naging sanhi ng isang higanteng alon na pumasok sa loob ng gusali at sinira ang lahat bilang resulta. Ang grupo ay desperadong nagsisikap na kumapit sa mga haligi habang ang buong lugar ay nagsisimulang gumuho at pumatay sa lahat ng gagamba sa lugar. Sinamantala ng grupo ang pagkakataon at nagsimulang lumanggoy palabas, ngunit mabilis na pagtanto ni Bey na ang halimaw ay nagmamadali upang lamunin siya. At sa kabutihang palad, nagawa ni Bey na makalayo sa tamang oras habang ang halimaw ay nadurog ng mga bumabagsak na bato na nagpahintulot sa grupo na lumangoy pabalik sa ibabaw. At hindi nagtagal, nagawa ng grupo makabalik at pinasalamatan ni Shirley si Bey sa pagligtas nito sa kanyang buhay, at sinabi ni Bey sa babae na sila ay magkakasama na ngayon at nangako na lahat sila ay magtutulungan na sirain ang sumpa. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan na mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.